Mga kababayan, maligayang pagbalik po sa Weather Pinas. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Lumakas na po sa pagiging typhoon category ang bagyong Francisco na patuloy nating minomonitor sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ho ninyo sa ating pinakamapa, ang sirkulasyon po ng bagyong Francisco ay mas lumalawak o yung pinaka-radius o yung kanyang nasasakop. Pero maraming nagsasabi may bagyo daw pero bakit hindi naman nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Sa pinaka-latest po na update ng Pag-asa, ang bagyong Francisco po sa ngayon ay huli pong namataan na merong 1,090 kilometers east of Central Luzon. Tinataglay po ang hangin na 120 at merong pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Pa-west, north-westward ang pagkilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Bukod dyan sa bagyong Francisco, panibagong LPA na naman ang nabuo na meron pong lokasyon na 330 kilometers east of southeastern Luzon. At ito po ay nasa low chance ang category para maging tropical depression. Kung makikita nyo naman sa ngayon, bakit nga ba ang bagyong Francisco o Typhoon Francisco ay hindi nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa? Pero bago natin alamin yung mga lugar na maapektuhan o possible na maapektuhan ng trapo extension po ng bagyong Francisco, alamin natin kung aabot pa sa pagiging super typhoon o mas malakas pa sa typhoon category ang bagyong Francisco. Sa inilabas po ng Pag-asa na track and intensity forecast para sa bagyong Francisco, consistent itong magiging typhoon category lamang hanggang sa lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility by next week. Inaasahan kapag ito ay mas dumikit pa dito sa malaking bahagi po ng Central Luzon sa may extreme Northern Luzon, ang trap na extension ng hangin ng bagyong Francisco ay makakaapekto. Kung makikita nyo yung mga sirkulasyon ng hangin na yan, masyado huyang malawak. Pero ang parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, hindi pa nadidikitan ng extension ng hangin ng bagyo. Meron din kasi tayong tinatawag na warning lead time ng isang bagyo. So pag sinabi kasi natin na warning lead time, yan yung duration, no? O yung pagsirkulasyon ng hangin ng bagyo, hindi automatically yung mga lugar na malapit dito ay maaapektuhan po agad. So alamin natin yung mga susunod na mga lugar na maaapektuhan o malalapitan ng bagyong Francisco. So mamayang gabi po, no, ngayong araw ng Linggo, 935 kilometers east of Central Luzon ang magiging lokasyon ng bagyo. Pagdating naman po, bukas po ng alas 8 ng umaga, 760 kilometers east of Tuguegarao City ang magiging lokasyon ng bagyong Francisco. And still maintain pa rin ito sa pagiging typhoon category na bagyo. Pag sinabi kasi natin na typhoon, yan is pasok po sa tinatawag natin na level 4 na category ng bagyo. Level 4 na category na ito. Kaya naman hindi pa ito nakakaapekto, meron kasi tayong warning lead time. Pag level 4 category, yan po ay merong tinatawag na 36 hanggang 24 hours na warning lead time. Ibig sabihin sa pagitan po ng duration ng mga oras na yon, doon po mararamdaman o mararanasan po ang epekto ng bagyong Francisco. At bukod dyan sa bagyong Francisco, tignan natin ang iba pang weather system na patuloy pong nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So ito po sa tinatawag natin na forecast weather condition. Sa area po ng Bicol Region, Eastern Visayas, asahan natin hanggang bukas po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension ng hangin ng bagyong Francisco. Ayan o, ito po yung bagyo at yung kanyang radius, yung circulation ng kanyang hangin nakakaabot sa Bicol Region at Eastern Visayas. So ang mga lugar na binanggit ko, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Sa parte naman po ng Mindanao, the rest ng Visayas, nalalabing bahagi ng Palawan ay patuloy nang naapektuhan ngayon ng habagat o southwest monsoon. So kung nakikita nyo yung mga ulap na yan, ng merong kulay pula na yan, yung may kulay asul at merong mga dilaw-dilaw,
Yan po yung epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang southwest monsoon ay lumalakas dahil sa sirkulasyon ng hangin na meron dito sa Bagyong Francisco. So ulitin ko, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, hindi rin po ligtas sa tinatawag natin na mga local thunderstorms, and lalo na po yan sa hapon at sa gabi po, nagpapaulan. Huwag ho kayong masyadong mainip at hindi natin kailangan magmadali sa epekto ng Bagyong Francisco habang ito'y papalapit pa ng papalapit dito sa ating Philippine landmass. So ulitin ko, papalapit lang pero walang direktang paglandfall. Yang mga hangin na yan, yun yung tinatawag natin na spiral clouds. Ang spiral clouds yan yung merong impact o nagbibigay ng impact sa mga lugar na malalapitan po nito at maapektuhan. Alamin natin yung iba't ibang kategorya pa ng bagyo, no? Pasensya na kayo, kailangan kong i-explain para din maunawaan ng mga kababayan natin. Ngayon, sinasabi ko ho, nasa category 4 tayo o yung tinatawag natin na typhoon category. Pag typhoon category, yung pinakamax ng hangin nito, aabot po sa 118 hanggang 184 kilometers per hour na lakas. Ang typhoon category, more on mas malakas ang hangin, pero kakauntit malimit lamang ang mga ulan. Kaya nga hindi nakakapagtaka, dito pong sa karagatan natin nyo, ay dyan lumalakas ang bagyo. Pero yung hangin po niya ay patuloy ang sirkulasyon pero hindi pa nakakadikit o nakakalapit dito sa ating Philippine landmass. So ito pa ay may posibilidad na maging super typhoon. Yan ang tinatanong ng mga kababayan natin. Upon checking, dinouble check natin sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, ang Bagyong Francisco ay hindi na aabot sa pagiging super typhoon. Pag super typhoon kasi, yan ay merong lakas ng hangin na 185 kilometers per hour pataas. At yan yung merong life-threatening na lakas po ng hangin. Ipinakita ko kanina sa ating pinakamapa na ang Bagyong Francisco ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa June 26 hanggang sa June 27, Friday o hanggang sa Saturday po ng madaling araw. By next week po yan. At doon, hindi yan nakita nalalakas sa pagiging super typhoon. At kung titignan nyo naman ang panibagong low pressure area, hindi pa ito sa ngayon banta dahil nasa low chance ang kategory nito para ma-develop bilang mahinang bagyo. Pero lalo kong pinapaalala, maalinsangan pa rin at mainit ang ating panahon dahil pa rin yan sa kakaunting epekto ng easterlies. Nandiyan pa rin kasi, natabunan lamang ang easterlies nitong super typhoon Francisco. Ang habagat naman, still nananatili na. Ang mangyayari dito, once na makalabas na by next week ang Bagyong Francisco, unti-unti naman ding maghihina, no? O mawawala masyadong epekto ng habagat o southwest monsoon. Ito ipapaalala ko, no? Sa pagkatala ng pag-asa, kakaunti ang mga bagyong papasok sa ating bansa ngayong buwan ng Hunyo hanggang sa July, hanggang sa mga bare months ngayong 2026, kakaunti. Pero mga malalakas na bagyo naman. Tulad nito, Typhoon Francisco. Mga kababayan, yan muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.